What's up mga amigo? Alright mga amigo, no? Sobrang tagal na rin ng huling upload natin. And for today's video mga amigo, nais kong ipaalam sa inyong lahat na itong Yamaha Sniper 155 ko 3 years and 6 months na siya. Wow! Hey! Let's go! So grabe mga amigo, sobrang bilis talaga ng panahon mga amigo. At hindi natin namamalayan natin lagi sa daan na motor ay tumatanda na rin. Parang kailan lang no, nung huling in-update ko kayo, panahong grabe pa ka-hype yung Sniper 155. Until now din naman mga amigo, hype pa rin naman tong Sniper 155. Kaso yung sa model or yung tama, yung model kasi nito sa akin is 2021. So magto 2025 na mga amigo. And ayun, kaabang-abang din yung 4 years na ito kasi hindi pa umabot ng 100,000 meter na ito. Until now, smooth pa rin naman talaga tong Sniper ko. I-share ko lang sa inyo mga amigo, after 3 years and 6 months itong Sniper 155 ko, masasabi ko kasi mga amigo, sulit na sulit. Hindi ako nagkamali na ito yung pinili ko at ito yung naging dream bike ko mga amigo. Sobrang satisfied. And ayun, tignan natin yung odometer na ito mga amigo. Ayun o, 70,762 odometer. Malayo-layo pa yung aabulin natin sa 100,000. Parang ito yung goal ko sa motor ko yung umabot siya ng 100,000 odometer, tapos ganun pa rin siya, smooth pa rin yung takbuhan niya, 'di ba? So para na rin mabigyan natin ng idea yung mga nagbabalak bumili na itong Sniper 155 or yung nangangarap pa lang, 'di ba? Tulad ko rin naman noon, nangangarap lang din naman ako magka-Sniper 155 or Sniper 150 pa nga lang noon before nung pinapangarap ko magkaroon ako ng Sniper. And then galit si Kuya. Until now, 'di ba, nakikita nyo naman may mga bago ng model or may mga bagong version na may ABS na nga mga amigo, na version ng Sniper 155. Pero yung aking version 1, which is ito yung pinakaunang version talaga na Sniper 155 mga amigo, umarangkada pa rin. Kumbaga nakipagsabayan pa rin sa mga bago ngayong model, no? Mga latest model ni Sniper. At dito ko ipapakita sa inyo at ipaparinig mga amigo yung sound check, no, ng makina. After 3 years and 6 months, yan, sound check natin mga amigo. Yan, kaka-change oil ko lang nito mga amigo, at ang tinakbo niya na is 300 odometer na. So pagdating kasi ng 1,500 mga ganun or 1,000 minsan, nag-change oil na ako. Yan lang yung parang lifestyle ko or yung habit ko sa motor ko sa pagdating sa maintenance. So kaya ganito pa rin ka-smooth mga amigo, kasi alaga ko siya sa langis. Isa na rin yun sa dahilan kung bakit nagtagal tong motor ko, kasi nga dahil sa alaga ko rin sa pagpalit ng langis. Hindi ko pinapabayaan na yun nga, matuyuan siya, na umabot sa 3K to 4K yung odometer o yung tinakbo niya, 'di ba mga amigo? So ito yung mga amigo, 'di ba? All goods pa rin. Check natin yung kabila mga amigo. Ayan o, di ba? All goods pa rin mga amigo. Stock yung tensioner niya, stock yung clutch lining, ano pa bang stock dito? Basta lahat ng nasa makina stock lang din yan mga amigo. And then yan lang naman yung mga pinalit natin yung mga gulong natin, yung size niya is 130, which is yung stock is 120.
yung kadena naman natin, correct me if I'm wrong mga amigo, pero 148 kasi yung ginawa ko dyan para balance dun sa gulong na nag-adjust tayo ng konting laki. And sa harap naman kasi stock lang din yung size ng gulong. And ayan, yung mga disc natin medyo na siya, tingin ko palitin na siya mga amigo, kasi pudpud na nga, dulot nga ng hindi na Yamaha lube or hindi na Yamaha genuine parts yung ginagamit kong brake pad, kaya tinatamaan talaga yung kanyang disc or napupudpud din pati yung disc, kasi nga mga aftermarket alam naman natin na nakakasira ng disc. So pero okay lang naman, 3 years and 6 months magpapalit na ako ng disc, hindi naman masama eh, di ba? Napakinabangan ko naman yung stock. And then yung isa pa nga is yung iba nga di ba mga amigo, maaga nagpapalit ng disc kahit hindi naman pudpud. So yun din yung inaabangan ko, yung mga nagpalit na agad ng hindi pa pudpud yung disc, yun yung balak kong bilhin na lang muna. Or yung sa mga aftermarket lang din, no, pansamantala. Pero yung mga kasi basic maintenance, yung mga tulad niyan is normal lang kasi na mapudpud, like brake pad, yung mga sa preno natin, wag lang talagang masira or magtagas. Yan, wala kang ugas-ugas ng motor ko mga amigo, kasi nakaraang linggo pa to naugasan eh. Isang linggo na siyang nakaganito. And then yung shock natin is RCB pa rin, goods na goods pa rin to mga amigo yung RCB. Marami pa rin nagko-comment kung goods ba yung RCB na aking dyan pina-install or yung binili ko mga amigo. All goods yan mga amigo, yung RCB na yan na rear shock natin. Fuel average, no, ayan, 53.7 km per liter. Napakatipid, di ba mga amigo? Malapit na siya mag 54. Dati 52 average ko, ngayon naging 53.7 eh. Napaka solid. And ayun nga, ayun no, smooth na smooth mga amigo. Isa rin pala sa lifestyle or habit ko mga amigo, kunyari nasa stoplight ako, tapos medyo matagal yung pag-go, abutin ng 1 minute and 30 seconds, or minsan maabot niya 2 minutes, no? Tapos may mga enforcer pa na matagal magpag-go, pinapa-stop tayo ng 2 beses ang pinapag-go sa kabila. Ang ginagawa ko, kunyari naka-on yan mga amigo, magpapatay talaga ako ng makina para hindi magasa sa gas, at the same time yung ating overheating issue na sinasabi nila. Pero until now yung overheating issue natin, parang sa akin normal lang yan eh, yung umiinit sa makina natin yung pairings. Kasi nga ito ang pairings nito ng Sniper 155 medyo mabusisi. Kumbaga ang daming daming aerodynamics na tinatawag, kaya ganon ang epekto yung ating sa engine na naipon yung init doon sa loob. Ganon talaga kapag paporma yung motor, di ba? Kailangan natin mag-i-spin. Ako dati mga amigo, di ba, nagba-vlog ako mula dito sa sa amin sa may Harmony papunta sa Bisita. Ngayon, Bisita to Harmony naman yung vlog ko ngayon. Ayan mga amigo, no, napaka-smooth pa rin talaga. And regarding nga dito sa pinalit natin na sprocket, no, hindi ko na siya ginawa ng content mga amigo kasi nga umaabot lang ako ng 120. Yun yung mga amigo, yung Roser nga nang tagal na I mean matagal na pala yan yung mga ganyang motor, no? Carb pa ata yan yung Roser na yan. Matitibay din talaga, depende rin talaga siguro sa pag-aalaga or sa mga owner, no? Tama ang sinasabi nila, depende sa owner yan mga amigo. Anyway mga amigo, yun nga, sa natin, sa sprocket natin, hindi ko na nagawa ng content dulot nga ng hindi naman siya high speed eh. Kumbaga ko natin i-content natin yung top speed na itong bagong sprocket natin. Hindi naman siya high speed, hindi natin kukuha yung top speed na tinatawag nila. Kaya lang ang purpose na naman kasi bakit nagpalit ako na itong ng jump tie na sprocket, kasi ang sabi nila matibay, no, durable nga raw sabi nila, pero hindi pa naman natin masasabi kasi ilang buwan pa lang naman sa akin to, or ginagamit natin ilang buwan pa lang. Yung mga Mio Sporty gumagana po, panis, bomba.
nagpapagas ako sa ano, sa Petron. Sa Petron lang kasi ako nagpapagas, mga amigo. Isa rin pala sa dahilan kung bakit nagtagal yung motor ko, or wala ako nang issue about sa FI neto, fuel injector na tinatawag nila. Kasi sa mga malilinis or sa medyo ano, magandang gas station ako nagpapagas. Yung mga maganda kasing gas station, subok naman na eh, no? Sabihin nga natin na mura, mapapamura ka naman sa gastos kapag nasira yung FI mo or yung fuel injector mo. Yung dumi kasi mga amigo na naiipon sa fuel injector natin, na kapag hindi tayo nakapagpa FI cleaning, ayun yung nagiging cause kung bakit nasisira or ayun, nagmamalfunction yung FI natin. So mas better talaga na alagaan natin sa oil, fuel filter, sa air filter, tsaka sa gas station na ating pinapagasan. Dapat pili lang din dahil makasingit yung stress agad. Opya, ito talaga yung traffic na lugar mga amigo dito sa amin, yung papuntang Muson. Nag road widening na nga dito pero wala pa rin pinagbago. Road widening tapos may mga bagong establishment na pinatayo. So ganun lang din, wala din. Grabe, ang cute na ito, Volkswagen. So natatanaw ko na yung Petron mga amigo. Opya. Uy, counter 2 tayo. Opya. Dito na lang tayo. Kaya mga amigo, ito yung ating compartment, no? Makikita nyo naman, solid pa rin. And 200 pagas natin. Tingin ko full tank talaga to. Ayan mga amigo, may value card tayo. Kaya dito tayo nagpapagas sa Petron kasi may discount or may rewards tayo makakuha. 53 yung gas dito sa amin mga amigo, nasa Bulacan, San Jose del Monte, Bulacan. So ayun mga amigo, now full tank na ulit tayo. Sa habit ko mga amigo, no, kunyari abot na ng 2 bar or 3 bar yung aking motor or yung gas natin, pinapa-full tank ko na ulit siya. Dati kasi mga amigos, nakakaugalian ko na umaabot ng ano, nagbi-blink na siya, napapabayaan ko. Tapos one time may napanood ako na reels. sabi nga nung mekaniko, no, na isa sa dahilan kung bakit nasira daw yung fuel injector niya, yung nakakagulian na natin na inaatay muna natin maging empty bago tayo magpagas. So which is mali yun, no, mga amigo, na magpagas na tayo. Wag lang yung maging empty na siya or nagbi-blink na, kasi delikado na talaga yun mga amigo. Sinisingot na ng tangke natin or umihigop na yung fuel injector natin ng ano, dumi na nanggagaling sa tangke, yung mga latak, no? Imposible naman kasing walang dumi yan eh, kasi naiipon yan sa ilang taon, di ba? Fuel okay rin naman ata, no? At mayroon din akong card sa Clean Fuel, and doon din ako nagpapagas minsan, no, kapag ano, wala akong makitang Petron na gas station or malayo-layo pa sa lugar ko. Ayun mga amigo, 3 years and 6 months, makikita nyo ang laki din ng pinagbago mga amigo, kung makikita nyo naman. Pero tulad nga ng sabi ko, normal lang yan na nagiging luma yung motor natin, nagfi-fade yung mga pairings. Ang maganda, ang mahalaga doon is na ano rin natin, napakinabangan natin at sulit na sulit, di ba? Ito nga sa akin, hindi pa napalitan yung shock after ko na aksidente, di ba? Ang dami pang kailangan palitan na ano diyan, parts, pero di ba gumagana pa rin siya ng maganda at smooth. And hugasan ko to mamaya mga amigo. Kailangan ko na siyang ano, i-car wash or i-moto wash, no, para maging presentable naman siya tignan. Tingnan nyo naman mga amigo, ang dumi na. And yung ating ano, passenger foot peg, I mean driver's foot peg mga amigo, ayan, tabingi. Yun yung dulot na na-acceptan tayo. Wala akong mahanap sa ano, puro boka yung nandun sa ano, parang mga scam ata nasa group. Hindi naman sila nag-entertain kapag ano natin, i-avail natin yung mga ano nila item. And ayun, yung remote pala natin mga amigo, ito
isang beses ko pa lang napalitan yung battery, and until now, yan yung makikita nyo, pindutin natin, wala pa ring delay oh, diba? 1, 2, 3. Ay, hindi ko napindot. 1, 2, 3. Yun, diba mga amigo? Goods pa rin, diba? 3 years and 6 months. Ang masasabi ko lang, kudos Yamaha. Napakatibay talaga ng sniper. Lalo na mga, I mean, yung mga unang model talaga. Kasi ang dami na namang naging issue ngayon na yung mga latest model daw talaga is may mga issue daw na bago. And yung sa akin kasi ang mga pinaka main issue or pinaka major na issue, no, big problem talaga dito sa sniper ko is yung throttle cable. Yun na naman yung kinabahan ako dati kasi mahirap pag naputulan ka sa daan, lalo na kapag nasa kalagitnaan kayo ng ride, tapos bundok na yung napadpad na kayo sa bundok na walang mga motoshop, mga 20 kilometers pa ang layo sa mga motoshop, diba? Ang hirap ng ganun. Kaya yung total cable nito, dun lang naman ako nagpalit ng maaga. So until now, yung total cable natin na RCB mga amigo, ito pa rin yun. No regret mga amigo kasi RCB, kasi yun yung mga parts na gusto ko rin, or yung aftermarket na parts na gusto ko sa mga motor. Subok na kasi yung RCB noon pa man, tapatan, pero RCB pa rin yung nangibabaw pagdating sa quality ng mga aftermarket Tsaka pagka RCB kasi may mga plug and play talaga sa isang motor, tulad ng sniper natin na plug and play nga itong throttle cable natin na pang sniper talaga siya. Tapos itong ito kasi universal naman to, diba? Yung shock natin na para lang sa sniper din, yung monoshock, yun yung maganda sa RCB kasi may mga kanya-kanyang rin sila sa motor. Kumbaga naka plug and play na para sa isang motor na dun lang naka-design. Yun na mga amigo, maririnig nyo yung tunog ng motor ko, as in ganun pa rin siya simula dati. Dito pa ako nagre-review nun mga nakalipas na taon, di ba? Makikita nyo dito sa lugar na to, spot na to. Shortcut kasi ito mga amigo, to sa division na to, shortcut palabas dun sa Mountain View, pasok ng Harmony 1 na Arco. And ayun mga amigo, sa mga nagbabalak, wala kayong pagsisihan sa sniper mga amigo. Ako nagsasabi sa inyo, nakikita nyo naman, no, may mga, kung bago ka lang dito sa channel natin, ang kulit ng aso. Pwede nyo naman tignan yung ibang video natin na mga nireview natin nakaraan, mga 1 year ago, 2 years ago, diba? Sa sniper natin, diba? All goods pa rin siya until now. Isang beses ko lang na experience yun, yung nag-overheat yung motor ko, or yung lumabas yung yung high temperature indicator. Kasi nga nung after ko nagpa-FI, hindi na ayos. Pa-FI cleaning mga amigo, hindi na ayos mga amigo yung pagbalik at pag-ayos ng natin sa radiator. And hindi ko na babalikan ulit yung shop na yon, at least, di ba? Alam na natin yung mga shop na dapat na iwasan. Ayun mga amigo, siguro update na lang tayo sa mga susunod na video. Nandito na lang yung video natin. So yun, maraming salamat ulit sa inyong panunood. Hanggang dito na lang ating vlog. Once again mga amigo, ingat kayo palagi sa daan. Huwag niyo kalimutan laging mag ride safe. Peace out. Tabudi. Yes sir. Ang mga walang awa, walang magagawa, kahit pang umawa, magmakaawa, bumaha ng mga luha.